Good morning, everyone. Imagine walking into a business where every employee genuinely wants to help you. That's not just good service, that's service culture in action. Service culture is the set of shared values, behaviors, and attitudes that guide how a business and its employees deliver customer service. It's not just a policy, it's also a mindset built into the everyday environment of the organization. You'll find service culture in action places like hotels, hospitals, call centers, and retail stores. It affects how employees greet customers, solve problems, and even support each other behind the scenes. Why does it matter? A strong service culture boosts customer satisfaction, loyalty, and trust. It also improves employee morale, reduces turnover, and decreases business success. Have you ever wondered what it's like to be a sales lady? Today we'll interview one to learn about her role in daily experiences. So what is a sales lady? A sales lady is a woman who works in retail and assists customers with choosing and purchasing products. She keeps stores organized, handles payments, answers questions, and offers recommendations. While sales lady is a traditional term, many now prefer the gender neutral sales associate. Now, I prepared us an interview with a sales lady. Let's watch it. Personal background po. Can you tell us your name? Jennifer Flores. I'm a sales manager from Qatar. So, why did you choose to work as a sales lady? As a salesperson, ito kasi yung passion ko. So, dito ko may i-express yung sarili ko plus mas alam ko matutulungan ko sila. May experience na rin kasi. What was your first day at work like? It's kind of nervous, but there is also other person that will guide you and help you since there is a time limit that you will pass the period of probationary. Parang maging regular. Hindi naman nag-regular, pero yun yung time na limit na ibibigay sa'yo. So, ano po ba yung mga ginagawa niyo sa work? Meron kasi kaming dalawang shop. So, nag-accept kami ng mga customers. Pwede silang bumili ng direct sale or ipo-customize. Kasi abaya siya, clothing siya. So, ito yung mga VIP customers. High-end kasi yung aming shop. Ano po yung pinakamahirap na part ng trabaho? Yun yung mga, meron ko na marating na instant na may mga customers na may iba't ibang galit. So, may mga rude, may mga pasaway din. So, kailangan mo silang i-handle. Lalo na kung galit sila, hayaan mo muna silang maglabas ng sama ng loob nila bago mo sila ulit sa atin. Let them talk and then let them help ano ba talaga yung gusto nila. So, mahabang pasensya ka. Oo, kailangan na mahabang pasensya at intindihin sila. How do you get ready for work every day? Usually, nag-aalat ako ng 1 hour and a half to fix myself. Then 30 minutes bago magsimula yung office work, dapat nandun ako. Tapos is-set up na kung alin yung mga dapat i-priority. Pero maglilinis muna kami ng shop. Tapos after that, yung mga customers na dumarating, i-assess namin kung alin yung dapat. Sa customer experience naman po, pwede po ba kayong mag-share ng mga experience niya na hindi mo makakalimutan? Yung merong isa yung pumunta siya tapos ano siya na magtatawag siya ng pulis pag di niya nakuha yung pera niya. So kapag nagbayad ka ng card, kailangan nang bumalik din sa yung card. So kung nagbayad ka ng cash, so kailangan ibabalik din natin ng cash. Kasi merong protocol na sinusunod. Hindi basta-basta. May procedure. So, ano po ginagawa niyo? Paano niyo po hina-handle yung mga rude na customers? Una, let them talk. Kasi sasabihin naman nila kung ano yung concern nila. After that, pag nasabi na nila yung sama ng loob nila, then itatanong ko na sa kanila, madam, ano yung exactly na gusto mong mangyari. So, i-assess natin sila. Kung pwedeng gawa na paraan, tutulungan natin sila. Or pag hindi naman, hihingi natin ng tulong sa mas higher position. So, i-consult natin sa kanya. Pero sasabihin natin sa customer, ma'am, we will check first with the managers and we will keep you update. So, kailangan lagi mo silang i-update kung ano man yung naging usapan nyo ng boss mo. So, halimbawa, madam, tomorrow we will call you back. We will just inform and discuss all the things. And then we will update you. Ano po yung nakakatulong sa inyo para i-handle yung mga ganong klaseng customers? Unang-una, kailangan natin silang intindihin. Tapos, unawain natin kung ano yung concern nila. Kasi pumunta sila ron, meron silang i-address. Like, for example, sa mga sizes nila or sa mga request nila. So, kailangan pakinggan mo sila kung alin yung pwede natin ibigay sa kanila. But bago sila umalis sa shop, happy sila. Tsaka, gagawa ka ng, pag nagsalita ka, kailangan tutuparin mo. So, kamusta naman po yung mga coworkers niyo tsaka yung mas higher na Okay naman sila. Lahat naman kami is Filipino. So, nagtutulungan kami doon. Then, pag may mga concerns na more kailangan sa
information at advice ng higher position, dapat i-inform natin sila. Then, nakikipag-communicate at coordinate naman sila. Nagtutulungan po ba kayo sa work? Oo. Kung alin yung mga dapat i-urgent, unahin namin yun. Kung yung isa mag-handle ng customer, yung isa ipa-priority yung mga dapat i-deliver. So kasi ano tayo shop tayo. So come and go yung customer. So nagtutulungan lahat. Lahat kumikilos. So, anong way po para matulungan yung isa't isa para hindi isa lang ang gumagawa? So yung iba mag-handle ng mga dumarating na abaya, yung iba nasa customers, nag-assist ng customers, yung iba naman nasa teller, nagpa-process ng payment. So, lahat gumagalaw, hindi pwedeng nakahinto. What keeps you happy or motivated po sa trabaho? Nagtatagal ang isang salesperson kapag ang mga katrabaho niya ay magandang makisama ang boss at ang company na ibibigay lahat yung pangangailangan ng empleyado nila. Plus, katulad namin mga OFW, ang inspiration namin yung mga anak namin. So, at least to provide them good. Yun yung inspiration ko para sa akin. Personal thoughts naman po. Ano po yung natutunan niyo sa ano niyong nagtatrabaho po? Yung natutunan ko is huwag kang mangangako na hindi mo kayang totoo. Huwag kang magbibitiw na isang salita kasi panghahawakan nila. At yun ang gagamitin laban sa'yo. So kung gumawa ka na isang bagay, panindigan mo. No matter what. Kasi yun yung paniniwala sila. At kailangan makikita nila yung sincerity sa pagsasalita mo plus paano ka makipag-deal sa kanila. Makikita na yun sa gestures ng mga kamay mo, ng bibig mo, ng boses mo, ng mata mo. Para paniwalaan ka nila. What makes you feel proud sa trabaho niyo? Kasi ako nagsimula ako sa salesperson and then umakyat ako ng sales manager and then VIP sales consultant. So ang hinahandle ko like wife ni Sheikh Tamim, yung hari ng Qatar, yung wife niya, ako yung pag nire-represent namin yung company namin, ako yung pumupunta doon. So nahandle na rin namin yung ibang prinsesa ng Oman, prinsesa ng Saudi. So mga VIP talaga. Malalaking tao. Ano po yung mga plano niyo for the future, mga dreams niyo? Siyempre, gusto ko rin na, hindi naman general manager, pero at least, happy na ako kasi kung ano yung narating ko ngayon. Pero siyempre, may mga ibang achievements pa rin na gusto mong maabot. Inshallah, in 5 to 10 years. Ano po yung feeling ng magandang araw sa Pagka sinabing magandang araw is like, na-fulfill mo lahat. Umalis yung mga customers, maraming binili, satisfied sila. Kasi meron akong customer, I've been there from 2018 September 15 until now, customer ko pa rin siya. It means loyal customer sila kasi happy and satisfied sila. So, isa yun sa mga nasisihan akong ano. At saka yung, sabi ko sa yung highness, repeat customer sila. Pag sinabing repeat customer, satisfied. Pag hindi na bumalik, it means hindi sila satisfied and they can do it in other of their relatives. So, na kayo pupunta ron kasi hindi maganda yung service. At saka meron pa nga palang naging may comment sila na yung mga tao doon is very gentle, very accommodating. How do you relax after a stressful day? Ako ang pagkain talaga eh. Pag uwi ko, pahinga, alis na yung work, pahinga. So, hindi na ako mag-isip about work. Unless tatawag sila, mag-message sila. So, good food and yung proper sleep. Yun yung, sa mga OFW talaga, yun yung reward talaga. Last question ko is, ano po yung gusto nyo malaman ng ibang tao tungkol sa trabaho niyo? Maging sincere, enjoy yung ginagawa nila. Kasi all will follow. So kapag sincere ka, gusto mo yung ginagawa mo, lahat yun susunod sa'yo. At magagampanan mo yung trabaho ng tao. So, yun lang po yung mga tanong ko. And alaman na po natin kung ano po yung Thank you. insights sa loob ng... So sa mga makakapanood nito, sana makatulong sa inyo. Yun lang po. Okay, thank you po. After the interview, it became clear that excellent customer service isn't just about following rules. It's about creating meaningful connections with customers. Her dedication, patience, and attentiveness reflect more than just good habits. They embody the values of a strong service culture. Understanding what service culture is helps us realize that great service doesn't happen by accident. It's built over time through shared values, training, and a clear vision of what the customer experience should be. So, as we reflect on this interview, let's remember, service culture isn't just something a company has. It's something every team member lives and brings to life in every interaction. And that's all for today. I hope you found this video inspiring and helpful. Thanks for watching.